Magandang umaga po sa ating lahat. Mahal, mga minamahal na kapatid ko sa Panginoon. Nandito naman po tayo sa araw na to para magpaaralan po tayo muli bawat isa sa salita ng ating Panginoon. Pero bago po dyan, happy Sabat po sa lahat, mga kapatid ko sa Panginoon, sa mga malalayong lugar, no? Lalo-lalo po dyan sa may Kabisayahan. Kumusta po kayo dyan? Ano po lagay sa bagyo? So, balita namin sa Kabisayahan, binabayo po ng bagyo, no? Pero sana po, maging ligtas po ang ating po mga kapatid doon, no? Magiging kanilang mga kamag-anak, pamilya sa sakuna na kung saan ito ay dumarating na huwag natin po kakalimutan po, Panginoon, no? Manalangin po tayo. Malaking nagagawa po ng panalangin, sa bawat isa po sa atin. Higit sa lahat, kung tayo po ay sumusunod po, no, sa kalooban ng ating Panginoon. Higit sa ron, higit pa ron, na kung saan andyan palagi ang pag-iingat ng Panginoon sa bawat sa atin, na kung saan ay nagtitiwala. Higit sa lahat, saan tayo dapat magtitiwala? Sa ating pong Panginoon sa Kristo. Yan po yung ating po malaking pag-asa na may ligtas po tayo sa mga sakuna, no? Na dumarating po sa atin, lalo na po sa mga panahon ito. Dahil ito na kung saan ay nauhula rin po yan sa Biblia. No? Naihula rin po yan sa Biblia. At ito po na kung saan ay nagsisimula na. So, sa atin, napakalaga po na wala po tayong ibang asahan kundi ang ating po Panginoon Hesus Kristo. Kasi siya lang po ang makakapagbigay po ng kaligtasan ng bawat isa sa atin, no? Sa pamagitan po ng pananampalataya. Kasi ang pananampalataya, no? Malaking nagagawa po yan. Kaya nga po ang ating bibigyan pansin. Ang kaligtasan po natin nasa pananampalataya sa ating Panginoon Hesus Kristo. Wala na po sa iba. Wala na po tayong magiging kaligtasan maliban po kay Kristo. Hindi lang po ang kaligtasan na kay Kristo. Lahat po nasa Kanya na po yan. Kaya siya lang po yung dapat po nating asahan. Pag may mangaral tungkol kay Kristo, tanggapin natin. Pero kung may mangaral na iba na nalalayo doon sa mga gawa natin ni Panginoon Kristo, yan yung sinasabi ng Apostol Pablo, kung may mangaral sa inyo na iba, kung may mangaral sa inyo na iba, ayon sa aming pinangaral sa inyo, matakwil. Take note matakwil. Alin? Yung aral. No? Yan, yung aral po. Ang ikakwil natin, hindi yung tao. Kasi yung tao, ano rin po yan? Kumbaga, nadadala din po yan. Napapaniwala din yan ng mga ngaral. Lalo-lalo na po kung mayroon tayong kinikilala na namumuno. Na yung namumuno, natural, masasabi pa namumuno yan kung hindi mo susundin yung kagusto na namumuno. Diba? So dahil nga doon sa pagsunod sa namumuno, mayroon din po mga talata na ginagamit na yung talata patungkol din sa mga namumuno. Pero kung andun lang kayo sa tagapaginig doon sa mga namumuno, mahirap doon baka mahiligaw kayo. Kasi gagamitin na sinasabi, pasabot kayo sa mga nangabibinuno sa inyo. Nasa Bible po yan. Pero kailangan alamin natin. Alamin po natin yung namiminuno na yun kung talaga ba o tutuba na nagpupuyan na dahil sa kaluluwa natin. At alamin natin kung talagang itong namumuno na ito
ay siya tinutukoy sa Biblia na kung saan pagka sinabing namumuno pasakop ka sa inyo. Kasi marami namumuno po mga kapatid ko sa Panginoon. Sa sanglibutan, marami namumuno. Sa bawat church, may namumuno dyan. Kaya alamin natin, kung talagang ito yung namumuno, ay karapat-dapat na tayo pasakop sa kanila. Anong gagawin natin ngayon para makasiguro po tayo na yung mga namumuno ay talagang sila yung inilagay dito sa loob ng iglesia na kung saan bilang namumuno ay pasasakop tayo. Paano natin malalaman yun? Magsaliksik po tayo. Yan po yung ating pag-aaral ngayon, yung saliksikin ang aklat ng Panginoon. Bakit kinakailangan po natin magsaliksik? Diyan po natin kasi malalaman. Diyan po natin malalaman kung sino talaga yung nilagay sa loob ng iglesia na kung saan doon tayo pasasakop. Dahil mga nilagay sa iglesia, sila po yung tinutukoy na pamunuan. Mayroong pamunuan na sinasabi. Pero tayo, para makasiguro po tayo na yung mga pamunuan na ito na nilagay sa iglesia, ay sila yun. Para tayo naman ay pasakop. O ngayon, sa pag-aaral po natin ng banal na aklat, doon sa utos na kung saan saliksikin yung aklat ng Panginoon, nasa Isaias po yan, nasa Juan din yan, nasa lumang tipan yan yung pagsasaliksik, nasa bagong tipan pa rin yan yung pagsasaliksik ng aklat ng Panginoon. Yung saliksikin ng aklat ng Panginoon, nasa Isaias po yung mayroon dyan sa Isaias, mayroon din po yan sa Juan, sa San Juan. Mga kapatid ko sa Panginoon. Yung sa Isaias, ang nakalagay ang Kapitulo 34, versikulo 16, nandiyan po yan. At sa Juan, mayroon din yan. Nakasulat din po yan. Sa Juan, Kapitulo 5 yata yun. Sige, pag-aaralan po natin. Para makakaman po natin mga kapatid ko. Kasi doon sa pagsasaliksik, sa aklat ng Panginoon, marami po tayo dito malalaman na hindi natin alam. Doon tayo po ay nakukontento na lang doon sa mga turo po sa atin. Kasi kaya bakit nagiging makontento tayo doon sa mga itinuro sa atin? Hanggang doon lang eh. Hindi na tayo kailangan gumamit ng mga ibang talata, maliban doon po sa mga itinuturo ng namumuno. Kaya nga, kung ano po yung aral, kung ano yung pinili ng mga namumuno, natural, doon ka lang. Dahil pagka mag-aral ka ng iba, na hindi doon po sa mga pinipili ng mga namumuno sa atin, baka siguro ba tayo na alam po natin makakasuhanan kung doon na lang tayo. May kalayaan po tayo mga kapatid ko sa Panginoon. May kalayaan po tayo na alamin kung ano ang makatotohanan at sa ganitong pamamaraan po mga kapatid, itong pagsasaliksik sa aklat ng Panginoon. Pag sinabing pagsasaliksik, siyempre natural, masasabi mo nagsasaliksik ka sa aklat ng Panginoon kung andun ka na lang sa pinili na aral. Hindi pagsasaliksik mo yun. Ang pagsasaliksik, alamin mo ang luma hanggang sa bago. Kasi yung mga salita, yung kasulatan niya, yung tinatawag na Bible, kinakailangan sa saliksikan natin yan sa ikatututo natin. Dahil kung hindi po natin sasaliksikin ang buong aklat ng Panginoon, ay hindi natin malalaman na may mas mahalaga pala doon sa mga itinuturo po sa atin. Kaya nga, mga kapatid ko, kung ating bibigyan pansin, ayon sa sinasabi po sa Isaias, tingnan po natin ang Isaias 34.
Para maalaman natin. Ha? Isaiah 34:16. Nandiyan po yan. 16. Anong sabi? 34:16. Yung salipsikin. Ano sabi? 16, verse 16. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mga kailangan ng kanyang kasama sapagkat iutos ng kanyang bibig, iutos ng aking bibig at sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Ano palang kailangan? Ano po yung sinasabi nito? Saliksikin ninyo ang aklat ng Panginoon. Pag sinabing saliksikin ang aklat ng Panginoon, ano ba tawag dito? Di ba aklat ng Panginoon ito magmula Genesis hanggang Apokalipsis? Yung basahin. Sabihin nyo lang kung hindi aklat ng Panginoon to, magmula Genesis hanggang Apokalipsis. Pag sinabing inyong saliksikin, kailangan pag-aralan natin mabuti, basahin natin kasi mayroong mga malalaga sa lumang tipan na mga prophecy tungkol sa kanya at ang katuparan nito sa bagong tipan. Yung mga nasa lumang tipan, marami dyan prophecy. Pag sinabing prophecy, hindi pa nangyayari. Hindi pa nagkakatotoo. Pero pagdating sa bagong tipan, andyan ko mga kapatid ko ang katuparan ng lahat tungkol sa prophecy na mangyayari. Diba? Kailangan po, magsaliksik po tayo para malaman po natin kasi nung una, nung tayo, kung saan, kung ano-ano lang po yung mga tinuturo po sa atin, ay talagang wala tayong nalalaman na iba, liban po doon sa mga tinuturo lang sa atin. Pero sa pagsasaliksik po natin, nalaman po natin, mas higit pa yung mga hindi natin alam nung una, na alam natin ngayon. Kaysa yung itinuro sa atin ng una, na nalalaman natin na yung itinuro po sa atin ng una, na kung saan pagdating po, doon sa pagsasaliksik po natin, nalaman natin na patunayan na ang mga ito walang kabuluhan. Ay ngayon, kung di tayo nagsasaliksik, nalaman pa natin yung mga itinuro sa atin na pagdating po, ng pagsasaliksik po natin, ay nalaman po natin na ang mga ito walang kabuluhan. Diba? At kung makontento na lang yung mga tinuruan na nagtuturo na hanggang doon na lang, sa palagay nyo, nakakasiguro ba tayo na mayroon tayong kabuluhan dyan? Mag-isip-isip po tayo, mga kapatid ko sa Panginoon. Ngayon, ano pa sinabi? Tingnan po natin kung anong sinabi naman sa Juan 3:15. 1:3:15. Di ba 1:5:39 yung salipsikin? Meron din doon. Tingnan mo natin yung sinasabi sa Juan Kapitulo 3:15. Ano sinabi dyan? Sa 1:3:15. Upang ang sino man sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ngayon, paano po natin makagamit yung buhay ng walang hanggan kung yung pananampalataya po natin o yung pananampalataya na ituro sa atin ay yung pananampalatayang walang kabuluhan. Pag sinabing pananampalatayang walang kabuluhan kaya, magkakaroon kaya tayo ng buhay na walang hanggan?
Eh natural wala. Ano magiging kapalit doon? Hindi ka pamakan. Kaya nga sabi natin, Panginoon Kristo, Amang Banal, ingatan mo sila, yung mga ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y binantayan ko. Ha? Sila'y binantayan ko at walang nawala kahit isa maliban sa anak ng kapahamakan. Eh natural, magiging pahamak po yung kalagayan ng isang tao kung yung pananampalataya niya walang kabuluhan. Sige, mag-isip-isip na kayo ng pananampalatayang walang kabuluhan. Sister Relly, magbigay kayo ng isang halimbawa ng yung pananampalatayang walang kabuluhan. Ayun. Siyempre nito, I think commandments. Bakit? Walang kabuluhan ang Walang kabuluhan din kasi maliwanag naman sinasabi ang kautosan hindi sa pananampalataya. At yung kautosan na tinutukoy, yung kautosan patungkol sa laman. Dahil iba ang kautosan patungkol sa laman at iba ang kautosan ng Espiritu ang buhay na kay Kristo. Bigyan natin pagkakaiba po yan. Pag yung utos na iniutos sa atin na ating pa Isu Kristo nung tayo po inabautisman, napatawad na sa ating mga kasalanan, alam po natin kung ano yung utos ni Kristo sa atin na dapat natin susundin. Mayroon pa tayo na kung saan mapapatunayan sa Biblia na tayo mga nabautisman na tayong namatay at binuhay sa pamagitan ng bautismo sa atin ni Kristo ay mayroon ba na siguro na tayo ay talagang hindi na sa atin yung Ten Commandments, hindi na para sa atin yun. Mayroon mga kapatid ko, marami sa talata na tayo na namatay at muling binuhay dahil sa mga pagkakasala po natin, hindi na itinuro ni Kristo yan sa atin. Yung tungkol sa Ten Commandments. Hindi na itinuro ni Kristo yan sa atin yung huwag tayong kakain ng mga karumaduman. Hindi na itinuro ni Kristo yan na kailangan magganap pa tayo ng pista-pista. Ano yung itinuro ni Kristo? Pagdating po ng Lord's Supper. Yung pista ng tinapay na walang labadura, yung tungkol sa Lord's Supper. magutom ay kumain. Pag nagutom ka, pwede kumain. Kung mo itapon, sayang yun. Wala nang 7 days. Wala 7 days na huwag kayong kakain ng tinapay ng may labadura. Wala na yun. Hindi na tinuro ni Kristo, mag-ingat po tayo doon sa libadura nang inaakala natin o itinuturo pa hanggang ngayon yung tinapay na may patubo. Hindi yan po tinuturo ni Kristo. Kaya dito natin malalaman dahil sa pagsasaliksik po natin na yung tinutukoy dito na iingatan po natin na libadura, ito yung mga aral ng Escriban Parasio. Si Kristo nagturo niya. Ay ngayon, hindi ka nagsasaliksik. Hindi mo alam yan. Ano malalaman mo? Hindi itinuro sa lumang tipan, itong araw na huwag kang kakain ng tinapay ng libadura, kaya matututunan mo. Ngayon, ang tanong, may kabuluhan pa ba yun sa panahon natin ngayon? Bakit masasabi bang pananampalataya, sister? Pag ginaganap mo, yung Passover? Natural! Masasabi mo pananampalataya yun pag ginaganap mo yung Passover. Na yung Passover, 7 days huwag kang kakain ng may patubo. Pero pananampalataya. Kaya yan yung pananampalataya na sinasabi na walang kabuluhan. Patay. Diba, mga kapatid ko, maliwanag naman eh. Hindi po yan sa pananampalataya. Yan yung sinasabi, ang kautosan hindi sa pananampalataya. At yung kautosan na yun, natural yung kautosan na ibinigay kay Moses yung una. Hindi yan po yung kautosan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo, ibayin po niyo yun. Malaking pagkakaiba po yan. Magbigay tayo ng halimbawa sa kautosan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo, doon sa kautosan ng kasalanan ng kamatayan. Yung Espiritu, yung kautosan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo,
Ano utos doon? Magbigay kayo sa halimbawa? Marami yan, ha? Pero hinihingi ko lang sa inyo, isang halimbawa lang. Na yung kautusan ni Kristo. Na kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo, ayon sa Roma Kapitulo 2. Ito yan, yung kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo, nandyan din po yun, nagpapalaya po yan. Nagpapalaya po yan. Saan? Doon sa nakakulong sa kasalanan ng kamatayan. Yan lang yung nagagawa. Kaya iba, mga kapatid ko, yung kautusan ni Kristo. Kung sa kautusan ni Kristo, marami po yan. Sino makapagsasabi na kung wala ka ng 10 commandments, wala na po silang kautusan. Kung wala na po kautusan, yung mga na kay Kristo, yung kautusan na 10 commandments, yun wala na. Pero yung kautusan na tinuturo ni Kristo, yan po yung susundin natin na pagtitiisan hanggang sa wakas. Kaya nga sabi, ang magtiis hanggang sa wakas, maliligtas, anong titiisin ko kung wala kang susundin? Di ba yung sinasabi, sa sanglibutang ito ay mayroon kayong kapigatian. Utos yun, hindi. Laksan ninyo ang inyong loob. Kwento? Sabi nila, 10 utos daw, utos ng Diyos. Yung 10 utos ng Diyos yan. Kung hindi pa nasusugo ang anak, kung ang Diyos ay hindi pa nagkatawang tao, bakit? Bakit hindi tayo susunod yan? Kahit na hindi binigay sa atin yan, mga hindi tayo. Ha? Kasi wala tayong choice eh. Kung hindi pa sinugo ng Diyos ang kanyang anak, wala tayong choice kasi may kautosan ka man o wala, pari-parihan ka mga tulad. Di ba? Ano yung atol doon sa nasa ilalim ng kautosan? Natural, pag hindi mo nasunod. Natural, wala naman nakasunod doon, yung sinasabi. Mayayabang ng... Di ba? Anong iisip mo doon, Sister Leleng, na yung sinasabi, wala nakasunod, tapos sila nasusunod nila. Mamapuri. Nagmamapuri, di ba? Sa ibang term, nagmamayabang. Mayabang. Ha? Maganda yung salitang nasa Bible eh. Siyempre, nagmamapuri, yung nagmamapuri kasi, sa ibang term yun, nagmamayabang. Para mas maintindihan. Para maintindihan. Kasi yan ang... Sinasabi, wala, kahit isa. Kahit isa, ang dami sumusunod. Nakasunod puno. Sino paniniwala natin? Yung 10 lang naman yan, kaya sundin? O yung wala kahit isa na nasusulat sa bananaklat? Naalala ko nung araw, hindi ko naririnig ito na itinuro yung wala nakasunod sa kautusan, wala kahit isa. Ang sinasabi dyan, yung ibinay sa kanyang mga lahi at nagmasunuri. Sinunod ang utos ng Diyos. Yan ang itinuturo. Pero pagdating sa walang nakasunod, wala kahit isa dahil lang nagkasala, hindi na ituturo yun. Kasi kung may tuturo niya, naiisip niya sa isip nila, ba't gano'n? Ay sabi, wala nakasunod, wala kahit isa, tapos bakit sinusunod natin? Wala bang na makaisip-isip doon na magtanong doon sa mga mga membros doon sa namumuno? Takot ba kayo? Huwag nyo gayahin po yung iba na bughat. Mabigat? Bugat. Kasi yan ang nakasanayan ng mga pastor eh. Pag mayroong magandang suggestion, dapat masabihin sa namumuno, bughat daw, baka masabon. Ikaw na nakakaalam na mabuti at ito hindi mo ginagawa. Kung mabuti yung suggestion mo at hindi mo ginagawa, ano sa'yo yun? Kasalanan. Kaya huwag kayo matakot mag-suggestion. Lalong-lalo na yung mga membro. Kahit sabihin mo pa ka lang, huwag ka matakot. Pagsabihan mo yung ulo. Nakakalakad ang ulo. Kasi kabahagi ka sa isang katawan eh. Sa buong katawan, kabahagi ka. Kahit pa ka, mayroon ka pa rin karapatan na magtanong sa ulo. Kahit kukulang.
Kasi kung pipitin mo yung daliri ng paa mo, ewan ko lang, kung di ba sa pati ulo mo. Tapos takot? Ha? Tapos takot kayo magtanong? Imin lang kasi ng air. Yan ang mahirap mga kapatid ko sa Panginoon. Mayroon tayong kalayaan magtanong. At yung itatanong natin, natural doon sa itinuturo. Kaya nga magtatanong ka doon sa hindi tinuturo. Di pa sabi nga noon na bawal magtanong pag may nagsasalita dyan sa... Ay, hindi po bawal yung... Hindi po bawal yung, pag may nagtatanong, ipipigilan ka, bawal. At lalong-lalong hindi pwedeng sasabihin na tinatanong ka pa lang, hindi mo pa naman tanong, alam mo na kung dapat sabihin yun. Mayroon kayo dito sa mga pastor? Mayroon. Magtatanong ka pa lang, alam na rin tatanong mo, hindi mo pa naumpisan. Alam ko na yung tanong mo. Mga kapatid ko. Kaya mag-isip-isip po kayo, mga membro. Alam ko, mayroon din pong mga pastor dyan na nakakaintindi doon sa mga itinuturo namin dahil nga lang takot. Takot. Marami na yan. Takot sa namumuno. Pintiyan na nila yun. Oo. Ayaw lang. Kaya kayo mga pastor, kung ano yung nalalaman nyo, huwag kayo matakot sabihin sa Pangulo, baka mapagkasunduan nyo po yan. Maganda. Ngayon, alam mo na. Nag-aalangan ka doon sa itinuturo naman mo na sinusunod mo. Hindi mo pa pinagsasabihan kung mayroon kang alam tungkol sa pananampalataya. Nagiging kasalanan sa iyo. Yung siya sa'yo, Ha? paalalahanan kayo sa Magpaalalahanan kayo sa isa't isa. Magturuan kayo sa isa't isa. Ngayon, pag sinabi magturo sa isa't isa, takot kayo magturo pagdating ng namumuno. pantasya. Alam ko mga kapatid ko sa Panginoon, noong araw na magkakasama po tayo, hindi ko rin nasubukan niya na magtanong, takot din ako. Pero ngayon, Pero ngayon, walang takot. bakit? Ay tayo, ang sabi sa Biblia, sa pagsasaliksik po natin, ang takot may kaparusahan pa. Kasi nakakaalam ka ng mabuti, hindi mo ginagawa kasi takot ka. O di kasalanan sa'yo, ano gagawin mo? Pwede ba na? Di bali, basta ako alam ko. Di bali sila kasi baka namumuno sila kung ano masasabi sa akin. Baka alisin ako sa iglesia, huwag mo katakutan yun. Dahil ang nag-aalis sa iglesia, natural ang Panginoon kasi ang Panginoon tumatawag, siya rin nag-aalis eh. Ba't kakatakutan mo yung aalisin ka na namumuno? Pasalamat ka pa pag inalis ka eh. Katulad namin, nagpapasalamat kami kasi bakit? Dahil sa hindi nila pagtanggap sa amin kasi, hindi naman talaga sila nag-alis sa amin, si Kristo eh. Alis sa atin. Nakaura po sa Biblia po yan, nakasulat yan na ang magtatawag, Panginoon, at siya rin ang mag-aalis. Wala tayong karapatan kasi pare-pares tayong alipin pagdating sa Panginoon. Ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, patuloy. Tingnan natin balikan natin ang Isaiah split. Isaiah 28 naman. Isaiah 28 verse 30. Ano sinabi? Kaya ang salita ng Panginoon ay magiging sa kanilang utos. At utos, at utos, at utos. Bilin at bilin at bilin. Dito'y kaunti, do'y kaunti. Upang sila'y. Upang sila'y? Mga kaayo, mga kayaon. At mga pahinga. At mga balian. At mga silo at mga huli. Ayan, natural. Anong kanyan? Bilin at bilin, utos at utos. Ano sa pagyan nyo? 10 Commandments?
Hindi porke pili ng pili, utos at utos, eh yun ang iniisip ninyo. Di ba? Yung konti dito, konti doon, ibig sabihin, hindi ka kakapit lang sa isang talata, eh hindi mo mapapatunayan kung ano yun. Kaya nga upang sila yung mga upang sila ano, sinasabi dito, mga silog at mga huli. Paano mauhuli mo sila? Kung talagang makatutuhan yung sinasabi. Eh ngayon, kung didepende ka lang sa isang talata, ay natural yun ang mapapatunayan mo. Pero kung dito, kunti doon, di malalaman mo na yung mga pinatutuhanan nila, ay kasinungalingan. Kaya nga sinabi kunti dito, kunti doon, ibig sabihin, pag-aral ka, umagsaliksik ka para malalaman mo na yung ibig nilang patunayan sa ibang talata, hindi pala gano'n. Ngayon, paano natin gagamitin yung bili ng bili? Kunti dito, kunti doon, upang sila yung mga huli. Sinasabi niya dito? Sa binasa po natin? Isaiah 28 po, no? Verse 13. 28:13 ng Isaiah. Kaya ang salita ng Panginoon ay magiging sa kanyang utos at utos. Pag sinabing utos at utos, yung kaya ang iisipin mo kagad na tayo ay na kay Kristo na. Paano natin i-apply ngayon to? Na hindi ito yung Ten Commandments. Hindi natural yung pagsasaliksik po natin ng Panginoon kasi mayroon pong mababasa po natin na pag binasa po natin at gusto natin patunayan. Doon lang yun. Hindi mo alam kung ano talaga yung pinatutunayan, kung totoo ba yun, kung yun talaga yung si tinutukoy o hindi. Ngayon, kung binasa mo, utos at utos, punta ka sa Ten Commandments, natural. Yan pa pala, bili ng utos at utos. Di siyempre, kailangan sundin natin yan. Sasabihin mo yan. Ngayon, kung nakay Kristo ka na, kailangan mo po ba yan? Anong klaseng utos-utos yan? Bili yan. Para mahuli mo kung talagang nagsasalita sila ng katotohanan. Ngayon, kung hindi ka nagsasaliksik, alam mo ba yan? Natural, pag sinunod mo natin na ito ang bili ng Diyos, ito ang takot sa Diyos na sundin ang kanyang mga utos, tatakbo ka sa Ten Commandments. Ay di marami ka mapapaniwala. O ikaw mismo mapapaniwala sa sarili mo kung andun lang ang pinanghahawakan mo. Kailangan, para mahuli sila, mapapatunayan mo na talagang yung itinuturo nila, na Ten Commandments, hindi yun ang tinutukoy dito. Kasi upang mga huli nga sila eh. Ibig sabihin mahuli, para mapatunayan mo, na yung sinasabi nila, yan yung kautos, ayan yung panampalataya, walang kabuluhan. Masasabi mo ba na pag yung inisip mo na Ten Commandments to? Hindi ano sasabihin? Ano ba yung Ten Commandments? Kautusan. Ang kautusan di sa pananampalataya pagdating sa bagong tipan. Kailangan mabuhay tayo sa pananampalataya. Paano po natin ito ngayon kung saan mapapatunayan na yung utos, bilin, utos at utos, bilin at bilin. Upang ano? Ayan dito natin magagamit ngayon na kung saan para mga balian at mga silog at mga huli. Ayan. Kung wala tayong pagsasaklat ng Panginoon, paniwala tayo, Ten Commandments siya. Kaya iba po yung Ten Commandments, iba rin yung mga kautusan. Kasi pag Ten Commandments, 10 yan. Wala tayong dagdag na po dyan. Yung sa binanggit sa binata, yung pinanggit nga sa binata, hindi natin hindi nyo po mapapatunayan, Ten Commandments yun eh. May makapagpapatunay ba na Ten Commandments yung sinabi ni Kristo sa binata? Ten Commandments daw yun kasi nag-umpisa sa... Hindi Ten Commandments yun, kalahati ng Ten Commandments. Pag kalahati, 5 Commandments na yun. Wala pang kalahati. Wala pang kalahati pala eh, sabi si Sir Rilin eh.
Yan lang yun sa Ten Commandments. Diba? Pero hindi naman ano pa tinuro rin sa yun? kanya. Galing pa rin ba sa atin? Galing yun sa Ten Commandments, pero pag sinabing galing sa Ten Commandments, hindi mo tatawag na Ten Commandments yan kung hindi kumpleto. Kaya nga, wala sinabi si Kristo na huwag kang gagawa ng araw ng lingguan. Alalahan mo araw ng Sabat doon sa ano? Pero sinagot niya lang yung tanong ng binata. Oh. Lang yan. Sinagot lang. Baka tungkol Lahat sinunod ko yan, ano pang kulang. Ang paliwanag doon, yung patungkol po doon sa laman. Hindi yung patungkol sa Diyos. So, hindi Ten Commandments. Hindi Ten Commandments po yun. Hindi Ten Commandments na binigay ng Pero, yung mga sinabi ni Kristo, kasagutan doon sa nagtanong sa kanya, kasama yun sa Ten Commandments. Pero pag sinabing kasama, hindi mo masasabing Ten Commandments. Kasama lang doon. O, halimbawa, alalahan mo araw ng Sabat. O, pag yan ang pinanghawakan mo lang yan, alalahan mo araw ng Sabat. Huwag kang gagawa ng anumang gawa, gumawa ka ngayon. O, para matipisan mo ngayon. Na matuwid gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Sampu ba ba yun? Hindi na sampu, siyam na lang, kasi bakit? Eh gumagawa ka na ng mabuti sa araw ng Sabat eh. Ang sabi doon, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Wala naman sinabi doon na pwedeng gumawa ng mabuti. Ang sabi doon, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Eh ngayon, gumagawa ka ng mabuti para matipisan mo yung ginagawa mo sa araw ng Sabat. Sabihin mo, ginawa ni Kristo yun. Sampu pa ba yun? Hindi na. O, siyam na lang. Mga kapatid ko sa Panginoon, no? Pag sinabi mo kailangan sundin ang 10 utos, 10 is 10. Huwag kang gagawa ng kahit mabuti dyan. Pag 10 sinunod mo. Kasi pag gumawa ka ng mabuti sa araw ng Sabat, kukwestiyonan ka ngayon. Itinuturo mo, araw ng Sabat, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Nakitaan ka ngayon na gumagawa. E pagpalagay mo yung ginagawa mo mabuti. Ano magiging question sa'yo? Itinuturo mo, huwag kang gagawa ng anumang gawa sa araw ng Sabat, gumagawa ka. Para makadipinsa ka. Ha? Si Kristo kasi gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Nasa isang po. May panlabing isa pa ba na sinabi doon? Para sabihin na matuwid gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat? Mayroon ba na idagdag doon sa 10? Na pwedeng gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat? Mayroon wala? Kung mayroon na idagdag doon, di-11 na. Sige. Ang sabi doon sa Ten Commandments, pagdating sa Sabat, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Tapos ituturo mo yun, matuwid gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat, di 11 na. 11 na. Eh kay Kristo naman yun, matuwid gumawa ng sa araw ng Sabat eh. Kaya Nasaan ang Ten Commandments? Hindi nila dinagdagan, pinalitan lang. Kung pinalitan, hindi na matawag na Ten Commandments. Hindi na nga. Pinalitan mo na eh. Hindi na sa Diyos yun. Kasi kulang na. Di ba? Kumusis lang. Unawa ka kailangan natin. Pag sinabing huwag kang gagawa ng anumang gawa, kahit mabuti pa yan, huwag kang gagawin dahil ang sinusunod mo, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Dahil ang sinusunod mo, 10 utos. Ngayon, kung gumawa ka ng araw ng Sabat, pagpalagay kung mabuti ginawa mo, hindi natin Ten Commandments yan. Ang sabi, pag natisod ka sa isa, kasalanan mo ng lahat. Para hindi mo masuwag yung 10, ano dapat mong gawin? Kahit mabuti huwag mong gagawin, araw ng Sabat. Tama ba, Sir Len? Ano mahatol sa ito? Pag di ka gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Ang ahatol sa'yo doon, yung hindi mo pagsampalataya kay Kristo. Kasi nga, hindi na tayo hatulin dyan sa pagsunod sa Ten Commandments eh. Hindi, ang hatol mo doon, yung ginaya mo, yung sacerdote, tsaka ano. At saka maliwanag doon, ang hatol doon. Kasi hindi na tayo hatulan doon sa sinusunod natin na Ten Commandments eh. Saan na ba ang hatol ngayon? Baka hindi nyo alam kung nasaan ang hatol ngayon. Yung sinasabi ni Kristo, hindi sana kayo nagkaroon ng kasalanan kung hindi ako naparito. Bakit nung pagparito ni Kristo nagkaroon ng kasalanan ng tao? Dahil sa hindi pagsampalataya sa sinasabi ni Kristo at ginagawa ni Kristo.
Yan yun. Kasi yung mga 10 utos na yan, kahit anong gawin natin dyan, sabi patay na tayo eh. Huli na. Wala kami dyan. Lahat na tayo nakakuna ng kasalanan dyan. Ano gawin mong pagsunod dyan? Para mabuhay ka dyan? Saan ba tayo nabuhay? Sa kabila na tayo patay na. Diyan ba tayo nabuhay sa kautusan? Diyan nga tayo namatay sa kautusan eh. Saan tayo nabuhay? Sa pananampalataya kay Kristo. Bakit mabalik ka doon sa naging kamatayan mo? Kailangan ang siservisyoan mo ngayon, ang paniniwalaan mo ngayon, ang gagawin mo ngayon, yung ginawa na nagbigay buhay sa iyo muli. Doon tayo na kung saan ay nagkaroon ng utang na loob sa ating Panginoon Kristo dahil tayo lahat patay na, dahil sa atin, namatay siya para tayo mabuhay. Nasaan ang utang na loob natin? Doon sa 10 utos? Kay Kristo, yung utang na loob po natin. Siyempre, natural. Pagka halimbawa ikaw, Sister Lelen, nagkaroon ka ng utang na loob sa isang kapwa mo. Ano may susukli mo doon sa, gumawa ng mabuti sa iyo? Sa tao, kay Kristo. Halimbawa, sa tao, halimbawa natin, kung halimbawa, mayroong isang tao, nagkaroon ka ng utang na loob, ano dapat mo gawin? Babaliwalay mo ba yung utang na loob mo sa kanya? Hindi, ganyan po ang ating Panginoon Kristo. Tayo nagkaroon ng utang na loob sa Kanya dahil sa atin namatay siya. Ngayon, ano gagawin natin? Bilang tayo nagkaroon ng utang na loob sa ating Panginoon Kristo dahil ang Kanyang buhay nawala dahil sa atin, hindi maglingkod tayo doon sa gumawa ng kabutihan sa atin. Diba? Mayroon tayong utang na loob. Yung utang na loob po natin, kung saan doon tayo maglilingkod. Kasi, tama yung sinasabi, mga walang utang na loob. Di ba may kasabihan ng ano? Sa pantao yun, Bakit nasabi walang utang na loob? Ginawa ka ng mabuti. Hindi mo pa iniisip yung ginawa niya mabuti. Pinasama mo pa. Ngayon, ang tanong, pagdating natin kay Kristo, paano natin pinasama si Kristo? O paano natin pinasama si Kristo? Sumunod sa 10 commandments ang kautosan, ginawa sa taong masama. Nasaan ang utang na loob mo? Sinabi lang niya na. Ayun yung kapalit ng utang na loob, sumunod sa 10 Commandments. Ay, naku po. Hindi yan ang utang na loob natin sa Diyos para sumunod sa 10 Commandments. Ang utang na loob po natin sa Diyos, yung makikinig tayo sa anak, dahil sa kanyang anak, sinugo, at dahil sa ating kasalanan, namatay siya. Yan ang sinunod niya. Yan yung sinasabi, nagmasunuri hanggang kamatayan. Ibig sabihin, pag nagmasunuri, hindi 10 utos ang sinunod niya. Nagmasunuri siya doon sa nakaprapisi sa lumang tipan kung paano siya maghirap, kung paano siya pag-uusigin, kung paano siya ipako sa krus, andyan ang katuparan sa bagong tipan. Di ba? Sa lumang tipan, andyan pa nga, sabi ni Kristo, sa mga propeta, sa mga hari, sila ay, sumulat tungkol sa akin. Sino ba yung mga pinapahayag kung sino ba yung isinusulat sa mga prophecy ng mga propeta o ng mga hari? Sino ba yung tinutukoy doon? Sabi nga si Kristo, aliwaliwanag, sila'y sumulat tungkol sa akin na kinakailangan ay magaganap. Mayroong magaganap talaga na kailangan mangyari doon sa mga isinulat ng mga propeta at doon sa mga hari, sa mga awit. Si Kristo na mismo nagsabi, may mangyayari na isinulat. Patungkol sa kanya ng mga propeta. Kailangan matupad yun, mga isinulat niya, sinulat tungkol sa kanya. At ang katuparan nandito sa bagong tipan. Mayroon ba sa lumang tipan na sinasabi na pagdating ng sinugo ng Diyos na kanyang anak, susunod sa 10 Commandments?
May susundin siya ng mga utos, pero yung mga utos na yun, yung kung paano siya susugurin, parang tayo ng makasalanan, mayroong ihahandog, para mayroong maihandog sa ating mga kasalanan si Kristo. Kaya nga nagkatawang-tawang Diyos eh. Dahil pagka hindi siya nagkatawang tao, paano tayong magkakaroon ng kaligtasan sa pamagitan ng paghandog sa ating mga kasalanan tungkol sa dugo at laman ni Kristo? Ang tanong, yung Espiritu ba may laman? Yung Espiritu ba may dugo? Kaya ang inuman yung kanyang pagka-Diyos, nagkatawang tao, at nung kasalukuyan nagkatawang tao, may mga utos ng Diyos sa kanya na dapat niya gawin para makita natin, maituro sa atin, hanggang sa dumating yung yung panahon na mangyayari sa kanya, na yung huli-huli kung paano siya ipapasagot mamatay, yun ang po yung ginanap niya hanggang kamatayan. O mayroon po rin sinasabi na nakitulad sa mga lipid at nagmasunurin sa mga tao. O makikita ba natin kung paano naging masunurin si Kristo? O saan siya naging masunurin? Doon ba sa Ten Commandments? Nasaan yung sinasabi na ang anak ng Diyos na si Kristo bilang matuwid ay sasabihin niyo sumunod sa kautusan. Ay samantalang ang kautusan na sinasabi hindi ginawa sa taong matuwid. Ano sa palagay niyo si Kristo nung siya nagkatawang tao? Isipin niyo na lang, inubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Ano pala siya dati nung hindi pa niya inubad yung kanyang pagka-Diyos? Hindi Diyos siya. Biruin mo, ibig sabihin yung ginawa niya, susundin niya, Ten Commandments. Para sa laman yun eh. Ay yung Diyos na sinasabi, hindi sa laman yun, sa Espiritu yun eh. Paano nasasabi, sinunod ni Kristo yung Ten Commandments? At kahit yung nagkatawang tao si Kristo, nasumpungan na siya'y walang kasalanan. Hindi ginawa yung kautusan sa kanya bilang matuwid. Ano ba? Hindi nagkasala. Ay, mali yung mga tinuturo. Paano natin nasasabing mali yung tinuturo, mga nagtuturo po sa atin nung una? Nagsasaliksik tayo kasi ng aklat ng Panginoon. Kung hindi tayo nagsasaliksik ng aklat ng Panginoon, paniwala tayo. Hindi hanggang ngayon, bilang na pa rin tayo. Kaya nga nagkapagtataka kung bakit, kung paano nila ipangaral na yung mga nabautismuan pinalaya na sila. Paano ba kayo napalaya? Kayo na sinasabi nyo nabautismuan na kayo, pinalaya na ni Kristo. Kami patutunayan namin sa Biblia. Hindi ka pinalaya ni Kristo pagka nandiyan ka pa rin sa Ten Commandments dahil maliwanag yung sinasabi sa Galatia. Galatia. Tingnan natin kung ano yung sinasabing maliwanag sa Galatia na kung paano yung mga sumusunod ka o sa inabibilang mo pa rin. Kalimutan mo na, Sister Len, Galatia 3 yata yun? Ikaw yata nakalimut eh. Ngayon, Galatia 3, ano sinabi? Para maintindihan at maunawaan natin, umpisan natin sa 21 ng Kapitulo 3 Galatia hanggang 24. Ano sabi? 21. Ang kautusan nga baga ay laban sa mga pangako ng Diyos. Ano? Huwag nawang mangyari sapagkat kung ibinigay sana ang isang kautusang may kapangyarihang magbigay buhay, tunay ngang sa katuwiran sana ay naging katuwiran dahil sa kautusan. Datapwat 22, kinulong ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan upang ang pangako sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo ay Isu Kristo ay naibigay sa mga nagsampalataya. Bago kasi nung una, nung wala pang pananampalataya, kulong talaga tayo. Ayon sa sinasabi ng kasulatan. Ngayon, sa tayo nga kulong, 23. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, ay nabibilang doon tayo sa ilalim ng 10 utos. Siyempre, kautusan. Ano bang kautusan binabanggit dito na nakakulong tayo? Pag-uwi nyo nakasama. ilalim ng
Hindi, ibig sabihin, pinapaliwanag lang natin na walang ibang kautusan tinutukoy dito kundi Ten Commandments. Pagka sumusunod ka pa rin dyan, kulong ka pa rin. Nasaan na yung pinalaya ka ni Kristo? Kailangan may... Sa ilalim niya. Oh. Hindi kailangan, mababasa, mapapatunayan natin na Ten Commandments ito. Na pagka sinusunod ng Ten Commandments, nabibilang mo ka pa rin. Kaya kasi sinabi ko, no, common sense. Kaya nasabi ko, nabibilang ko sila ng 10 utos kasi yan po tinutumbok dito. Pero kailangan may, may proven yan. Di ba? Ang 10 utos, pag sinunod mo yan, hindi ka pa napapalaya ni Kristo kasi pinapalaya nga tayo doon sa kautosan na yan eh. Pinalaya tayo ni Kristo dyan eh. Kaya, paano masasabi, mapapatunan na pinalaya ka ni Kristo, sinusunod mo pa rin yan. At anong kautosan ba yung sinasabi dito? Paghahandog? Ako po. Kailangan mapatunayan mong 10 commandments yan. Pero basahin mo muna ng... Di ba? Kaya, ano pa sinabi? 23. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, ay nabibilang mo tayo sa ilalim ng kautusan. Nasa pagkakulong tayo, nakukulong tayo hanggang sa ang pananampalataya ay may bahayag pagkatapos. 24, ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo ariing ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Ano bang natutunan nyo na itinuro sa inyo ng kautusan para maihatid kayo kay Kristo? At bakit kinakailangan na yung kautusan, ihatid ka pa kay Kristo? Hindi natural, nagkasala kayo. Ang kabayaran ng kasalanan ng kamatayan, di patay ka na. Paano ka mabubuhay? Yan ang itinuturo ng Ten Commandments, o kautusan. Mga kapatid ko sa Panginoon. Dahil sa pagsunod sa Ten Commandments, walang buhay na walang hanggan yan. Papatunayan natin yan, Ten Commandments, pag sinunod mo, hahaba lang ang buhay mo, lalawig ang buhay mo. Pero iba yung halalawig ng buhay mo doon sa buhay na walang hanggan. Gagamitin nilang tagapagturo yan para pag-iatid sila kay Kristo. At ibig sabihin, pag itinuturo mo yung Ten Commandments sa tagapagturo pag-iatid kay Kristo, ibig sabihin, sila na mismo na kung saan, nasa ilalim pa kasi yung ituturo eh. Alipin ka niya kasi tuturo mo yung Ten Commandments eh. Bakit? Kung ang itinuturo mo pa kay Kristo, may masama ba ron? Ang kautusan naging tagapagturo natin. Yung kautusan tagapagturo natin yan, paano tayo tinuruan ng kautusan? Walang matuwid, wala kahit sa lahat nagkasala. Yan ang turo yan sa kautusan kasi walang nakasunod eh. Kabayan ng kasalanan ng kamatayan. Paano ka mabubuhay ngayon? Dahil lahat nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Ngayon, paano ka mabubuhay ngayon? Ayun yung sinasabi sa 25. Tuloy mo yung basa. Ngayon, sabihin nyo, dapat ngayon dumating ng pananampalataya ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Ayan. Nung nandito na tayo kay Kristo, yung tagapagturo sa ating na kautusan, wala na tayo diyan. Yan ang ibig sabihin. Pagka wala ka na dyan, hindi mo na kailangan yan. Takot ba kayo kung walang Ten Commandments? Ay, kung takot kayo na wala kayong Ten Commandments, nasilalim pa kayo ng kaparusahan. Dahil ang natatakot ay may kaparusahan pa. Baka gusto nyo alamin yan. Ang takot nyo, wala na yung Ten Commandments sa inyo. Hindi may kaparusahan pa kayo. Bakit kinakain yung sundin niya sa pangutos? Dahil ba sa takot? Ay, may kaparusahan pa kayo. Para gusto yung mapatunayan, nasa ano yan, sulat ni Pedro yan tayo, Juan. San Juan. Tingnan natin. Para mapatunayan po natin yung natatakot sa Ten Commandments. May kaparusahan pa. Tingnan natin muna sa Juan. Pedro, kung di ako nagkakamali. Hello, tingnan natin, mga kapatid ko sa Panginoon.
Dapat po, no? Sinusubaybayan nyo, sinusulat nyo yung mga talata sinasabi sa amin nyo, sa inyo, kung mayroon kayong itanong, sige, magtanong kayo. Ay, hindi sa naririnig yung mga talata sa amin. Ano sabi? Ang natatakot ay may kaparusahan pa. Ang takot ay may kaparusahan pa. Yan yan. Dito lang, magkatabi na lang yan. Pedro at saka Juan. Unang Juan, 4:18. Unang Juan. Yun. Sabi ko sa'yo, baka naman na ako eh. Kaya nga may paalala po eh. Para hindi tayo makalimot. Unang Juan. 4:18. Yun, 4:18. Tingnan natin. 4:18. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang natatakot ay may kaparusahan, at ang natatakot ay hindi pinasasakdal sa pag-ibig. Ano po sabi sa mga kapatid ko sa Panginoon? Walang takot sa pag-ibig. Kung may pag-ibig ka, kailangan wala kang takot. Kasi bakit? Kung may pag-ibig ka, di ka gumagawa ng masama sa iyong kapwa, sabi ni Apostol Pablo. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Kung hindi ka gumagawa ng masama sa iyong kapwa, dahil sa pag-ibig ay tinuturo ni Kristo sa atin. Kaya kaparusahan ka pa ba? Sister Relay? Di wala ka na kaparusahan. Wala na rin takot. Kaya na walang takot. Bakit natatakot ka pa na walang 10 commandments? Kasi may balak ka pa ba na gumawa ng masama sa kapwa mo? Kaya yung sasabihin ng 10 commandments, wag? Yun ba ang nasa isip nyo? Yun ba ang napakagandang itinuturo na katanggap-tanggap sa inyo, mga membro? Sige, mag-isip-isip po kayo mga kapatid ko sa Panginoon. Wala nang takot, sabi nga. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan pa. Wala kang pag-ibig sa kapwa mo, nag-iisip ka ng masama, sasabihin ng kautusan, huwag, hindi may kaparusahan ka pa. Di ba? Pero kung mayroon kang pag-ibig, alalahanin po natin yung sinasabi ni Apostol Pablo, ang pag-ibig hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ano makakatakutan mo? Hindi ka naman gumagawa ng masama sa iyong kapwa. Dahil hindi ka gumagawa ng masama sa iyong kapwa, bakit takot ka pa na kailangan sundin po yung commandments? Hindi ka na gumagawa ng masama sa kapwa mo dahil sa pag-ibig tinuro ni Kristo. Di ba? Isipin niyo mabuti kung anong sinasabi ng 10 commandments. Huwag ka papatay, huwag kang mangangalunya. Di ba? Huwag ka magnanakaw. Bakit ginagawa ng isang tao yan at sinasabihan ng kautusan? Wala sa pag-ibig. Mayroon pang balak na gumawa ng masama sa kapwa niya. Natural, takot pa yan. Ang takot ay may kaparusahan pa kasi natural. Tapos natatakot ka, wala na 10 commandments kasi wala na yung huwag kang papatay, malaya ka na pumatay pag wala yung 10 commandments. Gano'n ba yan? Ang babaw naman ang pag-iisip. Takot sila na walang pag-sampung kasi wala nang magmamando sa kanila. Yan ba? Takot sila na wala ng 10 commandments kasi wala magiging guide nila. Walang magmamando. Na huwag kang papatay. Naku po, ang magiging guide natin si Kristo. Hindi na sa 10 commandments kasi wala tayong magagawa dyan. Mag-isip-isip po kayo mabuti. May magagawa ba ng 10 commandments sa atin? Wala. Hindi, lalong-lalo na. Hindi magbibigay ng buhay na walang hanggan yan. Hindi nagbibigay ng buhay na walang hanggan yan. Naalala ko pa nga yung panganganin bang sa libo ng umi. Yung 10 uso, digdigin mo, ilmin mo. Hindi ka talaga magkakaroon buhay na walang hanggan yan. Siyempre natural. Yung 10 commandments, sinusunod mo na di ba? Alimatin din yung 10 commandments sa sinusunod mo o yung digdigin mo yun. Yung nakasulat sa bato, inumin mo. Alimatin din doon. Mas matindi yung dinigdig mo, inumin mo pa. Kaysa doon sa sinusunod mo pa. Kasi sa pagsunod, wala kahit isa. Wala nakasunod.
Mayroon pa rin na nakagawa ng dinikdik, hindi naman. Kung may nagagawa nun, mas mabuti pa yun. Pero hindi ka pa ligtas doon. Hindi ka pa rin magkakawa ng buhay na walang agaw. Isinakripisyon mo yung sarili mo. Na yung bato, dinikdik mo, ininom mo pa. Kaya pala ganun na lang yung pagka... Kaya ganun ang mensahe ni Evangelista na kung ikaw sinusunod mo yung commandments, wala na nakasunod, wala ka din siya, sabi nga ng Biblia eh. O baka sakali, tiktikin mo, inumin mo. Baka sakali maliligtas ka doon kasi sinakripisyon mo sa sarili mo eh. Hindi ba rin anong mangyari sa'yo pag inom mo doon sa pato na dinikdik mo eh. Ano ito mangyayari sa'yo? Sinakripisyon mo yung sarili mo para lang maligtas ka, gano'n? Kaya nga, yun ang ibig sabihin ng mensahe ng Evangelista noong una. At mayroon pang sinabi ng Evangelista, kahit milyon pa na elder. Kaya pala ganun na lang. Ganun ang pagkasabi ng Evangelista rito. Ibig sabihin, kahit milyon pang elder dyan, na sumusunod sa Ten Commandments, iinom ng dinikdik na bato na may sulat na Ten Commandments, hindi kayo iligtas niya. Yun ang mensahe ko. Baka hindi nyo alam. Nung naunawaan ng Oh. ano na. Baka sabihin niyo, si Evangelista Rico nagmamapuri. Sinasabi niya rin totoo na kahit anong gawin niyo dyan sa Ten Commandments, walang buhay na walang hanggan dyan na kay Kristo lang. Kaya nga yung mga, naalala niyo, sabi ni Evangelista Rico, sinasabi ni Evangelista Rico yun, naiintindihan ko ibig sabihin niya, na kung yung pagsunod mo lang din, dahil walang nakasunod, walang kahit isa, kaya sinabi, kahit dikdikin mo na, inumin mo pa yung Ten Commandments. Talagang wala ka. Kumbaga, ano kaya mangyayari pag dinikdik mo yung bato na nandun yung Ten Commandments ininom mo? Mamamatay ka, di ba? Wala pa rin buhay na walang hanggang doon. Madikit na sa bituka mo yun. Ako po mga kapatid ko sa Panginoon, ipinapaliwanag ko lang kasi baka sabi nyo, yung pagkasabi ng Evangelista Rico na bubuhay pa, para mayroon siyang pagkapilosopo. Tama nga naman eh. Doon yung maiintindihan. Kung hindi maintindihan, pilosopo yun. Pero kung naiintindihan mo, talagang ganun, kahit dikdikin mo yun kasi mas mabuti pa siguro dinikdik mo nila mo kaysa sinusunod mo yung sa Ten Commandments eh. Dahil sabi nga sa Biblia, wala nakasunod, wala kahit siya, nagkasala. Ay yung ininom, dinikdik, pero na ba sa Bible? Kaya gano'n ang pagkasabi, baka magsapa rin ka, dikdik ang ininom mo, baka sakali, mayroon kang buhay walang hanggan. Ano na, ilang dikdik na yan. Ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, dito maliwanag, na sinasabi. Ngayon, sa versikulo 19 ng 4 ng unang buwan, patuloy tayo. Tayo ay nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Sino ang unang umibig sa atin? Tayo ba? Ang Diyos ang unang umibig sa atin. At yung pag-ibig sa atin ng Diyos, yung ibinigay ang kanyang dugtong na anak upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya ang umibig sa atin. Hindi sa pamagitan ng Ten Commandments na sinusunod natin yan, masabi lang natin na iniibig natin ang Diyos. Hindi po doon. Sapagkat gaya na lamang ang pagsinta ng Diyos sa libutan, ibinigay niya kanyang bugtong na anak upang pag sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Siya ang umibig sa atin, hindi tayo. Sabi naman nila, hindi natin doktrina. Kaya nga hindi natin doktrina nga Kaya nga kailangan magbago kayo ng doktrina Bakit? Natutupad pa yan sa inyo yung mayroon kayong bagong aral? Sabi sa Biblia, kung mayroon kayong bagong aral, sige, magsalita kayo. Okay, nagsasalita kami. Kayo, nagsasalita para bagong aral? Hindi doktrina yun. Yung aral at doktrina, iisa lang yun. In English na lang Ito, doktrina, di ba sa tayo? At sa yung doktrina, totoo yun, Sister Florence, yung doktrina, pili-pili lang yan. Pinili. Sa tao lang yan. Tsaka may policy doon. Kailangan magtulong. At saka ang policy doon, kung ano yung sinasabi ng mumuno, doon ka lang. Huwag kang lalabas doon. Huwag kang lalabas doon. Sa doktrina. Ngayon, ano natutunan mo? Hindi ka lumabas. Hindi pa ikot-ikot ka lang. Maganda ka sana yan. Para magkaroon kayo ng pagbabago. Kung ano yung nandun sa Bible, para maunawaan nyo, magsaliksi kayo. Kung hindi doon sa mga aral na pinili nyo, pag-aralan nyo, baka yung paang
Baka pagpapadulong sa inyo. Ha? Mga kapatid ko sa Panginoon. Ngayon, 20. Kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos. Lahat yan, may sabi. May pag-ibig sa Diyos. Kaya sinusunod namin yung commandments. Ha? Ang sabi niya, kung ang sino man, kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos. Ano yung pag-ibig sa Diyos? Sa kanila? Kailangan sundin natin itong commandments. Ngayon, sa pagsunod mo sa Ten Commandments, at napupuot sa kanyang kapatid, maraming kapatid na kinapuputan. Isa na tayo na walang Ten Commandments. Paano masasabi na iniibig mo ang Diyos? Dahil napupuot ka doon sa katulad namin na wala ng Ten Commandments. Halos ayaw kang tignan. Ayan ang patungkol po sa kanila. No? Kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos, at napupuot sa kanyang kapatid, nasaan yung 10 utos? Ay sinungaling. Ay sinungaling sapagkat ang hindi umibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita, ay paano makakaibig siya sa Diyos na hindi niya nakikita? Nakita, andyan na yung kapatid mo, hindi mo pa magmamaibig, puot na puot ka pa, tapos sinasabi, iniibig mo ang Diyos. Kasi sinungaling ngayon, sabi ng Biblia, huwag nyo sabihin wala kayong kinapuputan ng mga kapatid. Hindi nyo masasabi siguro, ay hindi na sa atin, sapagkat sila umalis sa atin. Masasabi mo ba yun, hindi ka napupuan? Mga hulog yan, hindi na yung kapatid. Masasabi mo ba, hindi ka galit? Sister Rene, masasabi mo ba yun, hindi ka galit? Nasasabihin mo yung mga kapatid mo, nang-aral lang ng iba na kailangan mabago yung aral, na yung ipinapangaral na bagong aral, doon tayo maliligtas. Isasabihin mo, hindi na natin kapatid yan. Napupot. Natural napupot ka. Kasi kung di ka napupot doon, kapatid, ano yung na-discover mong aral? Baka hindi i-share mo sa akin. Yun. Pag-aralan natin, baka sakali. Ay ngayon, ay hindi natin aral yan, aral ng bulugin yan. Hindi po, Nasaan yung sinasabi ni ibig mo Diyos? Sila hindi sa atin. Naku mga kapatid ko sa Panginoon, marami kayong talata na itinuturo, tama yung talata, pero yung turo, malayo. Hindi ganun ang ibig sabihin. Magbibigay ako ng isang halimbawa na mga aral ninyo na yung aral nyo, kumbaga, ito yung tinatawag na literal. Huwag yung kamayan. Paano iniliteral yun? Pag nakitang kapatid, hindi kinakamayan. Ang ibig sabihin ng kamayan, yung gawa ng kapatid na masama. Yung gawa, hindi yung kapatid. Yung gawa lang. Sige nga. Yung kapatid mo sa laman pagka hindi mo... Yung sabi mo kamayan, nakita mo yung kapatid mo. Huwag kamayan para huwag mong maramay. Pakalain mo yan. Ang sinasabi doon, para hindi ka maramay, huwag mong kamayan. Ibig sabihin, huwag kang makisaw-saw doon sa ginagawa ng kapatid na masama. Yan yung huwag kang makikamay. Huwag kamayan. Hindi literal. Hindi literal. Tapos, huwag pansinin, huwag patiin. Iniliteral. Bumabanay naman sila. Nakikipagkamay din naman. Ayun natatauhan na. Salamat sa Diyos. Kahit pa paano, kung gano'n nga. Kasi, tagal na hindi ko nakita eh. Hindi kami nagkikita pa na. Ang iniisip ko kasi, baka magkita kami, ikamayan mo. Hindi mo talaga makakamayan eh. Kung papasok ka sa saraduan ka ng pintuan, paano makakamayan yun? Subukan mo magpakita. So, gano'n po yan mga kapatid. Kakamayan ka rin. Kakamayan. Okay, salamat. Ibig sabihin, unti-unti nababago. Kasi nung araw, yan ang turo. Naturuan ako ng ganyan, kaya pag nakita ko, nakita yung tao na to, ito, may hilig sa sabong si Arudi. Kilala niyo ito, marakapaskil pa, para wanted. Hindi, totoo yan. May picture si Elder Arudi. Nakalagay doon. Dahil doon sa mga ginagawa niya. Huwag ipapasukin ko dito, huwag yung kamayan, huwag yung batiin.
Yun yung paninira na ginagawa nila. Ah. Totoo. Hindi totoo pala yun. Eh, nakita ko pa, mas mabait eh, kaysa yun yung tatlo, Carlito eh. Oh. Kasi, kaya ko nasabi mabait, ha? Pumunta rito, nagpakita, kahit hindi siya kinikilala natin yun. Oh. Doon sa pangangaral natin ng Ten Commandments, natanggap niya na. Kasi ang tanggap niya doon, yung sabi niya, oo, hindi na sa atin yung Ten Commandments, pero gawin natin yung pinaka-tools. Kasi parang may sasakyan tayo, pag nasira, meron tayong tools. Hindi pa rin naiwanan. So hindi pa rin, totally. Ang ibig sabihin, tanggap nila na hindi na sa kanila yun, pero pwede pangaral. Sa pamamaraan ng pangangaral. Pero, kung mayroon kayo ipapangaral, si Kristo, kung may magtanong tungkol dyan, di sa kagandang sumagot eh. Di sabihin natin kung bakit hindi natin commandments yung tuturo. Baka siguro naintindihan natin. Naintindihan niya, kaso nga lang, eh siyempre, di natin alam. Pinag-aaralan din yun. Tahimik eh. Kaya pa. Ang sinasabi kasi, ang naliwanagan si Elder doon, yung ano namin, yung crossing sabi namin, kay Pastor, si Roy, Troy. Troy pala, Pastor Troy. Nung crossing sabi ko sa kanya, Pastor, bakit mo sinusunod pa yung Ten Commandments? Ang tanong ko sa iyo, gumagawa ka ba ng masama sa kapwa mo? Hindi na. Hanggang pala, sabi, maliwanag yung sinabi mo, Pastor, na hindi ka na gumagawa ng masama sa kapwa mo. Paano ka bang mamanduan ng Ten Commandments? Hindi ka na gumagawa ng masama sa kapwa mo. Diba, malinaw ang tanong ko sa iyo, Pastor, gumagawa ka ba ng masama sa kapwa mo? Hindi. Hindi mo na rin kailangan yan. Dahil bang mahirap intindihin. Hindi ka nasasabi. Ngayon, sabi ni Elder Arode, oo, talagang hindi na talaga sa atin yan. Pero, kailangan pa rin natin yung pinaka-tools. Ano yung tools? Dami. Para kung may nasira, pwede gamitin. Ha? Sabi Siguro gano'n. nag-aalinlangan pa yun. Pero dapat si Kristo, dahil pagka si Kristo itinuro mo, makapangyarihan ang pangalan Kristo. Pag-aalinlangan pa ng tanggap. Kumbaga may pag-aalinlangan pa. Kasi inisip, baka pagka itinuro niya yung tungkol sa pananampalataya na, tapos sasabihin na, kung gano'n, Elder, di wala pa na tayong Ten Commandments. Iniisip na siguro ni Elder na baka kung wala ng Ten Commandments, malaya na silang hindi magsabat, malaya na silang gumawa ng masama sa kapwa kasi wala na yung huwag eh. Yun ang kaisipan ng tao. Yan ang isip ng tao. Pero pag itinuro mo, yung itinuro ng Apostol Pablo tungkol kay Kristo, pag sumasampalataya ka, at yung pananampalataya mo doon sa sinabi ni Kristo, mag-ibigan kayo sa isa't isa, ibigin mo yung kapwa, ibigin mo ang kaaway, pag yan ang i-apply mo sa sarili mo, hindi ka nagagawa ng masama. Kasi pag gumawa ka ng masama, kaaway mo yun, pakakainin mo pa yun. Di ba mabigat? Magkakaroon ka patuloy ng mabigat na obligasyon doon sa kaaway mo, pakakainin mo pa eh. Kaya nga sabi ni Kristo, ibigin mo ang iyong kaaway, ibigin mo ang iyong kapwa. Pag may umaway pala sa'yo, batiin mo. Eh, siyempre natural pag magpapaway sa'yo, batiin mo pa rin yun. Hindi, porque inaway ka. Nandiyan na naman yung kaaway ko. Hindi. Nasaan na yung Pag-ibig. sinasabi na daigin mo ng mabuti ang masama. Ibigin mo nga yung Diba? kaaway. Nasaan na yun? Paano i-apply yun ngayon? Daigin mo ng mabuti ang masama. Paano na i-apply ngayon? Kung iniisip mo, masama yun. Inaaway ka, tapos nakita mo, hindi mo in-apply, iniiwasan mo. Di, bagsak ka pa rin doon sa sinasabi, sa nakakaalam ng mabuti at ito hindi ginagawa kasalanan sa kanya, kasalanan mo patuloy yun. Kasi alam mo mabuti, makipagsabi sa Biblia, makipagkasundo ka. Meron pa sabi sa Biblia eh. Dalawa o tatlo. Ibig sabihin, magdala ka ng saksi, dalawa hanggang 3 bisis. Tapos pagka hindi ka pa rin niya matanggap, kakapatid mo, hindi ka pa rin matanggap, kung ipalagay mo na lang siya, hintil. Ngayon, anong ginagawa sa hintil? Iba tinuturuan pa rin. Andyan pa rin yung suporta, yung mga nakikristo doon sa mga nakakamali. Kaya kasabi ko, kung ang isang kapatid na matuwid umiwalay sa kanyang katuwiran at gumawa ng masama, ayon sa kanyang gawa, mamamatay siya sa Panginoon.
Ngunit, kung hindi mo pinangunaan ng ganang akin, mamamatay siya ayon sa kanyang ginawa. Ngunit, sisingilin ko sa kanya ang iyong dugo. O, di ba? Pananagutan tayo. Sisingilin sa atin yung dugo niya. Sisingilin sa'yo. Sisingilin ko sa iyo ang kanyang dugo. Ayun. Ibig sabihin, mayroon pa rin tayong obligasyon magpaalaala, hindi pa sarili natin, kundi salita ng Diyos. Kaya nga, ipanguna mo sa ganang akin. Pagka akin, yung salita ng Diyos. Hindi yung, Brad, halika para mawala ng problema mo. Tapos pumunta ka doon sa yung kuti-kutitang na ilaw. Di ba, yan ang isang libutan. Para magkasundo kayo. Pag nagkasundo kayo, ayayin ka doon sa madilim na may kumukuti-kutita. Pero hindi siguro natin ginagawa yun kasi hindi na tayo taga-sanglibutan. Hindi na natin gawain yun. Talagang hindi ginagawa. Kasi sa sanglibutan kasi, ganyan eh. Pag nakipagkasundo, pag nakipagkasundo, nagkaroon ng, kumbaga, nagkasundo. Nagkasundo, hindi natin dapat. Pero hindi yung gano'n ang ibig ko, hindi sa atin dito. Kasi alam ko naman siguro, wala pumupunta ro. Kaya kumukuti-kutita. Walang siguro. Sigurado wala, siguro. Kaya, mga kapatid ko, Ulitin mo. hindi tayo taga-sanglibutan. Dahil yung taga-sanglibutan, ganun po, pagka nagkaroon ng, nagkaroon ng sama ng loob, tapos nagkasundo, kung saan doon masusunod sa problema nila sa ganoon. Sa sanglibutan, pero tayo wala nun. Sigurado yun. Wala nun. Wala naman ako nakikita gano'n eh. Ewan ko lang. Hindi natin masasabi kasi sabi nga may mga mahihina sa panampalataya eh. Hindi, huwag ka na humatol sa Pero taas. hindi naman natin sinasabi kung sino. Bahala na tamaan. Sabi nga, katupan sa langit, tamaan, matuwa. Kasi, ang kasalanan pala yun. Pero Siyempre. paghatol pa rin yun. Pero sinasabi ko, dito sa atin, kumbaga, inano ko lang sa sanglibutan, gano'n. Ano naman sinasabi mo ibang napunta lang sa yung restaurant na may kumukuti okay lang. Pwede rin, gano'n din. Pwede rin, gano'n din. Pero iba yung sinasabi. So, mga kapatid ko, no? May karugtong kasi. Yan ang ibig ko sabihin, mga kapatid, no? Tayo, wala na tayo dyan sa mga gano'n. Kasi nung araw, talagang wala pa tayo dito sa loob ng iglesia, may kanya-kanya tayong gawa. May mga sikrito po tayo. Pero yung mga sikrito na yun, kailangan ngayon, wala na yun. Kailangan maging tapat na tayo ngayon. Kasi sinusuguro natin na yung mga gawa ng sanglibutan, wala na sa atin. Ngayon, kung yung gawa natin, wala na yung gawa ng sanglibutan sa atin, bakit kailangan pa sumunod tayo sa Ten Commandments? Samantalang Ten Commandments, yan yung gawa ng sanglibutan. Di ba? Pero ang hindi lang natin masasabi dito, yung baka, yung huwag kang mga ngalon niya, meron niya. Hindi natin masasabi hindi. Ay, mo na yun. Sa Diyos niya na. Di ba? Totoo yan, pero bahala na yung kwan. Dapat kung maririnig at ginagawa niya ito, bago na. May time pa. Kasi sabi nga sa Biblia, gaano kapula ang iyong kasalanan, mapapaputi pa rin yan. Tapos pag ikaw ay natisod, bumangon ka. Ilang beses yun yung pag natisod ka? At ilang beses ka rin bumangon? Pero yun mo yan? Ewan ko kung gano'n. Ano yan, mga pastor, gano'n ba yun? Ako magtatanong sa inyo, magaling kayo dyan eh. Yung pag natisod ka, ilang beses yun? Tapos ilang beses makabangon, parang trip Civil Biblia tayo, kumbaga, mas lalong eh. Ibig sabihin, pinibigyan po tayo ng chance ng Panginoon. Pag narapa ka, bumangon ka, hindi yung narapa ka, nagsup-sup ka pa. Nadapa, narapa. Meron ganun eh. Ang kailangan sa atin, yung nalugmok, nadapa, narapa, bumangon. Yan ang solusyon doon. Hindi yung magpatuloy ka doon sa pagkakarapa mo. Mayroon pa po panahon, ang sabi, tayo habang nabubuhay pa, may pag-asa pa. Na maitama natin yung kamalian natin. Ang mahirap niyan, pag namatay tayo at hindi natin naitama, yung dapat nating itama, siyempre natural. Ano nagagawa na namatay? Di ba, wala na?
Oh, hindi nakagawa ng mabuti, hindi nakagawa ng masama. Eh, nabubuhay, hindi nakagawa ng mabuti, gumagawa ng masama. Patay siya. Wala na. Ha? Number 1 sa atin yan. Bakit? Kinabautismo na tayo kay Kristo. Pero yung mga wala pa kay Kristo. Ha? Yung mga mayroon pong iba-ibang samahan na wala pa sa pagkakilala kay Kristo. Ha? May chance pa yan. Kasi sabi nga ni Apostol Pablo, mayroon siyang pamamalasakit. Ha? Nagmamalasakit siya sa Diyos na sinanalangin patungkol sa kanila upang sila mga ligtas. Yan ang tanging gawa natin. Manalangin tayo, bagaman alam po natin na wala sila sa makatotohanan, baka sakali sila rin ay baguhin ng Panginoon katulad natin. Pero kung talagang matigas na ang puso, sabi nga ng Panginoon, aalisin yung pusong bato, papalitan ng pusong laban, hindi nila matanggap yun, namatay sila, Diyos na lang hahabol. Ha? So yan po mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya tayo, mga kapatid ko, ang may paalala ko po lang sa atin lahat, siguraduhin po natin na pagdating ni Kristo, kilala tayo. Siguraduhin natin. Kaya baka pagdating ni Kristo kasi, baka hindi tayo kilala eh. Bakit? Yung sabi nga, gumawa ng makapangyariang gawa, nagpalas ng demonyo, nagpagaling ng mga karamdaman, gumawa ng mga himalang gawa, pero pagdating ni Kristo, hindi ko ay nakikilala. Kaya kailangan, sinisigurado po natin kung yung mga ginagawa natin, yung pananampalataya natin, ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Ita sa atin, palayas din. Siyempre, makapagpapalayas din tayo, makapagpapagaling din tayo. Kasi, bigay ng Diyos yan. Pero, hindi ka naman umaan doon sa kalooban ng Panginoon. Kasi kalooban ng Panginoon, yung pananampalataya sa kanyang anak yung mga hindi gumagawa ng kalooban ng Ama, yung pananampalataya kay Kristo. Kaya nga nakapagpapagaling, nakapagpapalas demonyo, ginagamit kasi yung Kristo, makapangyarihan yun. Makapangyarihan ng Kristo. Kahit wala ka sa katotohanan, basta ginamit mong pangalan ng Panginoon, magnanakaw sila ng salita ng Panginoon, yun ang gagamitin nila. Nakapagpapagalingan. Kaya nga, sabi nga, yung mga magnanakaw ng salita ng Panginoon, nasa Bible din yan. Para lang yung tao, paniwalangin. Diba? Kaya hindi porke sila wala sa tunay na pananampalataya, kahit sabihin natin na sila wala pa kay Kristo, mayroong marami ang nagpapagaling. May marami nagpapagaling, marami nagpapalayas ng mga masamang espiritu. Kagaya mga yung mga magkukulang, yung mga inkantador. Diba? Kaya nilang gawin yun. Pero, pangalan pa rin ang gagamitin nila. Hindi naman siguro tatawagin ng may satanas. Hindi naman tatawagin siguro demonyo na magpapagaling sa kanila. Kahit sino, ayaw ito. Diba? Kaya gagamitin yung pangalan ng Panginoon. Kasi yung pangalan ng Panginoon si Kristo, makapangyarihan na pangalan yan. Pag yan ang narinig ng demonyo, doon sa tumatawag sa kanya, aalis yung masamang espiritu sa yung ilaan yung pinapasukan ng masamang espiritu. Kahit sino yan. Totoo yan, mga kapatid ko. Pero, sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala pag sila yung sa akin. Kaya napakalaga po yung kalooban ng Diyos na ating magawa. Kalooban ng Diyos, yung tayo sasampalataya sa kanyang anak. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, lalo-lalo po doon sa mga nanonood, papasalamat po kami sa inyo na kahit papano, dahil sa panonood ninyo, mayroon po kayong mga naririnig ng mga aral tungkol po sa aral ng katotohanan, yung aral tungkol po sa pananampalataya kay Kristo. Salamat naman at sana po yung bibigyan nyo rin ng panahon. Kailangan po magsaliksik po kayo sa aklat ng Panginoon para madagdagan pa po yung kaalaman ninyo. Yan po at ganito naman po bisapan sa lahat mga kapatid ko sa Panginoon at ganito lamang. Amen.